Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mavs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol, mga kababayan, para sa isa na namang reaction video. At ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap, no? At nag-umpisa na nga po ang gera, no? Laban po ng Amerika, laban sa Canada, Mexico at China. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero anong klaseng gera nga ba itong ating pinag-uusapan dito? At ating aalamin yan. Okay, so syempre kung bago ka pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright? At kung kayo ay palagi pong nandito, shoutouts po sa inyo sa palagi nakasuporta dito sa ating channel. 1 view, 1 like po palagi ang ating hinihiling sa ating mga viewers po dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. No, alright, so wag na natin patagalin, umpisa na natin, alamin natin, no, ano nga ba itong gerang ating pag-uusapan ngayon sa pagitan ng Amerika, Canada, Mexico at China. Alright, let's go. Binantaan ni US President Donald Trump ang Canada sakaling gumanti sila sa ipinataw nilang taripa sa mga produkto nito. On the tariffs, is there any room left for Canada and Mexico to make a deal before midnight? And should we expect those Chinese tariffs, the extra 10%, to take effect No room tomorrow? left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow. Okay, so tariffs pala itong gera na to mga tol. No, at ito po ay tungkol sa ekonomiya. Okay, so yan yung pag-uusapan nila, 'di ba? Yan yung ginawa ng Amerika na paghihigpit o pagtataas ng mga taripa ng mga produkto, no, na pumapasok po sa kanilang bansa mula dito sa Canada, Mexico at syempre etong China. Okay, so maalala natin mga tol, mga kababayan, etong China kasi, no, specifically etong China po, nagpapasok ng mga produkto sa Amerika. Okay, so let's say mababa yung taripa nila. Ang problema mga tol, mas marami yung ipinapasok nila kaysa sa kinukuha nila sa Amerika. Okay? So mas nakikinabang sila dahil mababa nga yung taripa, no, o yung tax, 'di ba? Na ibinibigay ng Amerika sa kanila. So mas nakikinabang sila dahil mas maraming produkto yung ipinapasok nila sa Amerika kaysa yung produkto na kinukuha nila sa Amerika, which is dapat vice versa, parehas. Okay, so nagalit ngayon etong si Donald Trump sa senaryo na yon, sa sitwasyon na yon, na ang ginawa nga niya, no, itinaas niya yung taripa ng mga produkto, no, especially dito sa China. 'Di ba? So yun yung naging rito, yun yung naging issue ngayon dito, 'di ba? Dapat nga gano'n na rin ginagawa ng gobyerno natin sa China, di ba? Taasan natin yung tax. No, lahat ng produktong pumapasok sa China o produktong pumapasok dito sa Pilipinas mula sa China, di ba? Kasi nakikinabang sila sa atin, tapos aawayin nila tayo. Tapos kukunin nila yung mga isla natin diyan sa EEZ, tapos pati Palawan kukunin nila. Diba? Taasan natin yung tax. Pag yung mga binibenta galing China, taasan nyo yung tax ng mga yan. Diba? Nitong Martes kasi ay naging epektibo na ang 25% na taripa sa mga produktong Canada at Mexico na dinadala sa Estados Unidos, habang mayroong 20% mula sa dating 10% ang ipinataw sa mga produkto naman mula China. Inalmahan ito ang mga lider ng nasabing mga bansa, kung saan sinabi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na kanilang papatawan din ng 25% na taripa ang nasa 155 billion Canadian dollars na halaga ng mga produkto ng Estados Unidos. Yan naman, no, babawi rin yung Canada, no? Wala nang tigil to, bawian na to ng bawian. So today, the United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. Canadians are reasonable and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. At the moment, the U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response.
Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. Nako, grabe. Mas mataas pa to, no? Dun sa ipinataw ng Amerika, mga tol. Starting with tariffs on $30 billion worth of goods immediately, and tariffs on the remaining $125 billion of American products in 21 days' time. Alam niyo tol, malaking epekto nito, no, sa mga produkto na international na yan, 'di ba? At syempre, maglalabanan yan sa merkado eh. Yung produkto na 100 lang, kung dadagdagan mo ng 20% 'yon or 30% 'yon, no, nagiging 120 na 'yon, 'di ba? So magkano pa babagsak yan pagdating po sa mga consumer? 'Di ba? Mas tataas pa yan. 'Di ba? Kasi yung tax na 'yon eh, plus yung kikitain nila. Mas tataas yung presyo niya. Giit pa ni Trudeau, sinimulan na ng US ang trade war kaya sila ay gumaganti lamang. Binuweltahan pa nito ang akusasyon ni Trump ukol sa pagdagsa ng fentanyl sa kanilang bansa. No? Dagdag pa ni Trudeau na nilalayon lamang. Okay, so yung fentanyl nga po, sinasabi na yan nga daw po galing nga po sa China, yung #1 manufacturer po niyan. No, tapos ikinakalat yan sa iba't ibang bansa para magkaroon ng entry, papasok naman ng Amerika. Parang gano'n, no, yung mga nakakalap nating mga balita. Ni Trump na pahinain ang ekonomiya ng Canada para mapaanib nito ang bansa para maging 51st state ng Estados Unidos. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. It's an example of not really being able to see what it is that he wants, because even the excuse that he's giving for these Paris tariffs today of fentanyl is completely bogus, completely unjustified, completely false. So we actually have to fold back on the one thing he has said repeatedly, that what he wants is to see a total collapse of the Canadian economy. Ooh. So pababagsakin nila yung ekonomiya ng Canada, mga tol, no? Because that'll make it easier to annex us, is the second half of his thought. Now, first of all, that's never going to happen. Sa pahayag naman ni Trump, ang reciprocal tariff na pagtatapat sa anumang ipinatupad ng ibang bansa ay magiging epektibo sa darating na April 2. Tariffs, as you know, will start a week earlier than the reciprocal, which is going to be on a couple of weeks earlier. Reciprocal tariffs start on April 2nd. And I wanted to make it April 1st, but I didn't want to go April Fool's Day, because that costs a lot of money, but that one day, so we're going April 2nd. But very importantly, tomorrow tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States, in which case they have no tariffs. Ayan, no, mga tol. Ganito kasi yan, no? Ang gusto kasi na mangyari pala ng Amerika dito, kung ano yung mga planta na nandun po sa mga bansa na yon, tapos nagpo-produce sila ng mga kotse doon, no? Tapos ipapasok sa Amerika, may taripa. Ngayon, ang gusto na mangyari ng Amerika, doon kayo magtayo ng planta sa Amerika. Okay, so gumawa kayo ng planta ninyo dito sa Amerika para wala kayong taxes, wala kayong taripa. Okay, at the same time, no, sinasabi nga po ng Canada President na yun yung isang way para mapayuko sila at maging isa sila sa estado ng Amerika. So balak ng Amerika na balak daw di umano, no, ng Amerika na kunin o sakupin din itong Canada, no? Parang ganun. At payuyukuin sila sa pamamagitan ng pagtataas ng taripa sa kanila. Okay, so pahihinain yung kanilang ekonomiya para mapilitan silang yumuko na sa Amerika. Galing din ang strategy no? Kung totoo man, no? Siyempre papatayin yung ekonomiya mo pero nakikita natin dito, pwede mag-divert, no, ang Canada sa ibang bansa. Okay, so pwedeng sa ginagawa na to ni Trump, maraming bansa magalit din sa kanya at bumagsak din ang ekonomiya ng Amerika. So magkakaroon ng domino effect yan. 'Di ba?
Ayon naman kay Mexican President Claudia Sheinbaum, inaanunsyo niya sa susunod na araw ang tugon ng Mexico ukol sa pagsisimula ni Trump ng trade war. Git nito na bagaman hindi nito intensyon na kalabanin ng Amerika, ay kinakailangan niyang gawin ito para ipaglaban ang interes ng mga Mexicano. Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región. Ayon naman kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, handang labanan ng China ang ginagawang pambubuli ng Estados Unidos kung magpapatuloy pa rin ang ganitong pamamalakad ni Donald Trump. 美方如果真想解决芬太尼问题，就应该在平等、尊重、互惠的基础上，同中方磋商解决。 With China on the basis of equality, mutual respects, and reciprocity to address each other's concerns. 各自关切。美方如果 However, if the U.S. harbors ulterior motives and insists on waging a tariff war, trade war, 别有所图，执意打关税战、贸易战， or any kind of war, China will play along to the end. We urge the U.S. to abandon. 或者别的什么战，中方将奉陪到底。 Okay, so ito no, nagbanta ang China naman no sa Amerika na kung saan lalabanan nila no etong Amerika hanggang sa huli. Di ba? Kung itutuloy ng Amerika yung laban na yan at sinasabi ng China nga dito na kahit anong laban, kahit anong gera pa yan, no, lalabanan nila ang Amerika. At ito pa no, mga tol, at karagdagan dyan sa ating balita na yan, mabigat na ganti sa enerhiya, banta ng Canadian province leader. Laban po yan no sa taripa na ibinigay ng US sa Canada goods. Okay? So alamin natin tong balita na to, karagdagang balita to mga tol. Inihayag ni Ontario Premier Doug Ford, leader ng Progressive Conservative Party, na magpapatong ng 25% na surcharge sa export na enerhiya, partikular na sa tatlong estado ng Estados Unidos, kabilang ang New York, Michigan at Minnesota, sa hihigpitan sa mga pag-export ng kuryente kung magpapatuloy ang mataas na taripa sa Canadian goods. Kalinsaban nito ay tatanggalin din ang American alcohol product mula sa distribution at kakansilahin ang kontrata ng Ontario sa satellite internet service ni Elon Musk na Starlink. Pinasimulan na ng United Imagine ninyo pati si Elon Musk nadamay, no? Imagine ninyo yun. State President Donald Trump ang 25% na taripa sa karamihan ng import sa mga trade partner nito sa Mexico at Canada. Inanunsyo ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na tutugon ito sa 25% ng mga taripa sa $20.7 bilyong na halaga ng mga pag-import ng US. Ito ay tataas pa hanggang $86.2 bilyong kung magpapatuloy ito sa loob ng 3 linggo. Samantala, tinawag naman ni Prime Minister Trudeau na very dumb things to do. Ito ay isang hindi makatarungang pag-atake, isang banta sa Canadian sovereignty. Iginit nito na pasimula na ng nasabing issue ng trade war. Tres Fugaban. Alam niyo mga tol, no, kaya kailangan din mag-ingat ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon, no, sa kanyang pakikipagpulong dito sa Amerika, no, kay Donald Trump. At baka mamaya pati tayo malaglag po diyan, no. Baka pati tayo madamay sa gulo na 'yan. Okay, so yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Anong masasabi ninyo no, sa mga balita na to? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. No? Napakalaki po ng epekto nito mga tol. No? Hindi lang po sa mga bansa na yon, maging sa buong mundo. No? Ito malaki ang magiging epekto sa ating lahat. Okay, so kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. At sana palagi nyo pong suportahan itong channel natin. At sa mga bago pa lang po dyan, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright? Peace!
I'm out.